Bata pa lang ako'y nakasanayan ko ng takbuhin ang kapatagan patungo sa tuktok ng maliit na burol. Dito kami naglalarong magkakapatid kapag walang pasok, lalo na ngayong nalalapit ng piyesta rito sa baryo namin. Kakaibang eskwelahang pinapasukan namin dahil lahat kami ay may lahing aswang, na kahit ang mga guro ay mga aswang din. Kay sarap palang alalahanin ang mga araw na inosente pa kaming magkakapatid. Naluluha ako habang inaalala ang kahapon. Pero sa ngayon ay nagbago na. Ang masasayang araw ay mananatili na lamang sa aking alaala. Umupo ako sa damuhan habang pinagmamasdan ko ang buong baryo sa tuktok ng burol. Lahat ay abala sa okasyong darating. Habang pinagmamasdan ko ang aming baryo, napagtanto ko sa aking sarili kung gaano kami kamapanlinlang. Sa umaga kasi tila hindi makabasag pinggan ang mga nakatira rito. Subalit pagsapit ng gabi, mabubulgar ang iniingatang lihim namin. Isang araw maaga pa ay naging bisita na ni Inang ang kapatid nito. Nasa kusina rin kaming magkakapatid, kumakain. Habang nasa sala naman silang nag-uusap. "Manang, marami na kaming huli upang ihanda sa piyesta natin. Nasa bodega sila, kinulong ko. Baka gusto mong tingnan." "Bukas na. Hihintayin ko pa si Celso at baka may huli rin yon na may pandagdag natin sa susunod na araw." Tinanguan lang ni Nanang Lydia si Inang. Tuwing may espesyal na okasyon lang namin sila nakikita. Taga-kabilang bayan ang mga ito, pero may bahay rin naman sa baryo namin. Si Nanay Lydia ang panganay nila ni Inang. Ewan ko ba, pero dati naman hindi sila magkasundo, ngunit ngayon napaka-close na nila. Sa murang edad ko alam ko na kung anong klaseng nilalang kami. Pero hindi pa talaga ako ganap na aswang dati. Palibasa wala pa ako sa hustong gulang sa panahong yun. Sa kabila nito, mahigpit akong binili na ni Inang na huwag makipag-usap sa hindi namin kauri. Sinusunod ko naman ang mga habili ni Inang upang huwag siyang magalit. Noong una hindi ko masikmura ang ginagawa ng aking pamilya sa mga taong bihag nito. Pero sa kaibuturan ng aking puso, natatakam din ako sa ginagawa nila. Nasa pagkatao ko ang matinding pagnanais na kumain din ng laman loob at uminom ng sariwang dugo. Nung teenager na ako nagsimulang maging aswang. Una kong naranasan ng hindi maipaliwanag na gutom at uhaw. Hindi naiibsan ng kanin at tubig ang nararamdaman ko. Sakto namang may nabihag sila Inang na isang bata. Ibinigay nila ito sa akin upang maging hapunan ko. At nang akmang kakatayin ko na ang bata, subalit nasilayan ko ang kanyang luha. Kaya natigilan ako, lalo na nang marinig ko ang kanyang hikbi. Palihim akong lumabas ng bahay, dala ang bata patungo sa talayban. Nasa bodega kasi ang pamilya ko at nilalantakan din ng walang kalaban-laban ng mga tao. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang bata. Nagmamakaawa itong huwag kong papatayin. Natauhan ako bigla sa aking gagawin sana rito. Kaya napilitan akong patakasin ng bata sa kabinalaan na huwag nang muling magawi sa baryo namin. Nangako naman ito saka tumakbo na palayo sa akin. Ginamit ko ang malapusa kong paningin upang siguruhin na walang ibang aswang ang humarang sa bata. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makita ko na sinalubong siya ng isang matandang babae. Nagyakapan ng dalawa saka sumakay na sa tricycle na naghihintay sa kanila. Sa mga oras na yun naramdaman ko na naman ang pagkalam ng aking sikmura, kaya dali-dali akong naghanap ng hayop sa paligid. Pinagpala naman akong makakita ng dalawang hayop. Kailangan kong sanayin ang sarili ko na hayop lang ang kakainin dahil hindi ko kayang pumatay ng tao. Naiibsa naman ng hayop ang pangangailangan ko bilang aswang.
Wala akong pinagsabihan kahit isa man sa aking pamilya. Mahigpit kasi na pinagbabawal sa aming angkan ang kumain ng hayop, sapagkat isang mahihinang aswang lang ang kumakain nito. Kung sino mang mahuhuli na lumabag sa batas ng mga aswang ay papatawan ng kamatayan kasama ang kanyang pamilya. Sa katayuan ko naman kaya kong kontrolin ang aking pagbabalat kayo bilang isang aswang maliban na lang kapag kabilugan ng buwan. Kinagabihan nagdaos ng pabaili sa baryo. Marami ang pumunta ngunit nasa isang sulok lang ako nakamasid sa kanila. Niyaya kasi ako ng kapatid ko na sumama dahil baka raw may matipuhan ako na kauri namin. Sinamahan ko sila nang sa ganun matigil na ito sa kakapilit. Marami-rami na rin ang mga naroroon at lahat ay puro aswang. Mabuti na lang at walang napadpad na mga dayo sa lugar namin, pero nag-alala ako para bukas. Taimtim akong nagdasal na sana walang dadayo sa piyesta namin. Halos iniabot na ng madaling araw ang sayawan bago ito natapos. Tinatahak naming magkakapatid ang madilim na daan, ngunit natigilan kami ng maulinigan namin ang malakas na huni ng ibon na parang uwak. Patungo ito sa masukal at madilim na daan, kaya pinauna ko nang umuwi ang aking mga kapatid. Agad akong nagpalit ng anyo, sa kasinundan ng ibon na huni ay uwak. Lumapag ako sa isang mayabong na puno habang pinagmamasdan ng isang aswang na kinakain ng nakabulatlat na katawan na nakahandusay at walang buhay na babae. Kitang-kita ng laman loob nito habang nilalantakan ng kauri niyang aswang. May isa pang babae na sigaw ng sigaw at humihingi ng saklolo. Nginisyan lang siya ng aswang at akmang lulundagan na niya ito, kaya agad akong lumabas sa aking pinagtataguan. Nagpambuno kaming dalawa habang pagulong-gulong sa lupa at walang nais magpadaig. Kinagat ko ang liig ng aswang na si Anton, saka hinugot ang kanyang puso na ikinamatay nito. Naglakad ako patungo sa kinaroroonan ng babae. Ginamitan ko siya ng orasyon upang makalimutan niya ang nakita. Pinisil ko ang kanyang batok at nawalan siya ng malay. Iniwan ko siya sa harap ng ospital, saka bumalik na ako sa baryo. Kinaumagahan wala pa ring nakapansin sa pagkawala ni Anton. Abala na kasi ang lahat. Bawat bahay ay may kanya-kanyang handa. Bukas ang mga bahay para sa mga gustong makikain kahit hindi nila kilala. Pumunta ako sa plaza upang makinood ng mga palabas. Naglalaban ang dalawang aswang na tila ba mga boksidor. Nasa kalagitnaan na ng kasiyahan ng baryo namin nang biglang may itim na kotse ang huminto. Napalingon kami nang makitang lumabas mula roon ang isang lalaki. Nagkatinginan kaming mga aswang. Nababasa ko sa kanilang mga mata na may masama silang balak sa dayo. Naaamoy kasi namin ang pagiging tao nito. Makikitanong lang umano ito kung saan ang tamang daan patungo sa Baryo Sapa. Naliligaw umano ito dahil hindi niya kabisado ang lugar. Inakbayan ito ng isa sa mga aswang, saka iginiya patungo sa kanilang bahay. Naikuyom ko na lang ang aking kamao, pero hindi ako pwedeng makialam. Kaya palihim kong sinundan ang dayo at ang aswang. Pagpasok nila'y agad itong inasikaso. Nahalata ko na ayaw kumain ng dayo, pero napilitan ito. Alam ko sa sarili na mga parte ng tao ang ipinakain nila sa dayo. Subalit hindi nito makikita ang tunay na anyo ng pagkain dahil ginamitan ito ng orasyon. Hanggang sa nawala ng malay ang dayo pagkatapos nitong kumain. Binuhat ito ng isang lalaki at dinala sa bahay ni Nanang Lydia. Kinuha nito ang susi sa kabinuksan ng bodega. Maraming mga bihag doon at may buntis pa. Humihingi ng tulong at nagmamakaawa kay Nanang Lydia, subalit pinagsaran niya muli ng pinto ang mga bihag. Parang piniga ang puso ko sa mga iyak na naririnig. Habang patuloy kong pinagmamasdan ang aking mga kaori,
Nakabuo ako ng isang plano. Kailangan kong maitakas ang mga bihag bago sumapit ang hating gabi. Walang kaalam-alam ang dayo sa nakaambang panganib sa kanya. Pagsapit nga ng gabi, kumilos na agad ako. Nagtago ako sa mga halaman upang magpalit ng anyo. Tinubuhan ako ng matutulis na pangil, pati mga mahabang kuko. Pulang-pulang aking mga mata at mabalasik ang mga tingin. Tumutulo rin ang malapot kong laway. Naging magulo ang aking mga buhok na animo ilang taong hindi nakatikim ng suklay. Ang pinagkaiba ko lang sa mga kauri ko ay hindi ako nakakalimot sa aking mga ginagawa. Naglakad ako palapit sa dalawang nagbabantay sa bodega. Sabay kong pinilipit ang kanilang mga liig at hinugot ang kanilang puso. Dinampot ko ang susing na bitawan ng isang bantay. Napasiksik sa sulok ang mga bihag nang makita ang aking itsura. Suminyas ako sa kanila na huwag maingay at kinalagan ko sila. At nang lapitan ko ang dayo ay nagising na ito. Mabuti na lang at natakpan ko ang kanyang bibig ng akmang sisigaw na ito. Iginiya ko sila palabas sa baryo. Subalit hindi pa kami nakakalayo nang mahuli kami ng mga aswang na katulad ko. Nandoon din ang aking pamilya na galit na nakatingin sa akin. Galit ang lumulukob sa buong aura ng mga aswang. Sabay na sumugot ang mga aswang patungo sa aming kinaroroonan. Kaya inutusan ko mga bihag na tumakas na. Pinagtulungan akong sugurin ng aking mga kaori. Pinagkakalmot at ibinalibag nila ako. Nagkanda sugat-sugat na ako pero patuloy pa rin akong nakikipaglaban. Sa bawat nakagat ko ay agad na napapatumba. Bawat mahawakan ko ang isa sa kanila ay aking hinahagis kahit pamilya ko pa. Nabalot na ng dugo ang aking katawan subalit pinipilit ko pa rin makipaglaban. Mas lalong nag-uumapaw ang aking galit nang makagat ako ng sarili kong ina at ng aking ama. Gamit ang matulis at mahaba kong mga kuko, hinugot ko ang puso ni inang at ni itang. Nawala na ako sa sarili at higit sa lahat, nakalimutan ko na magulang ko pala ang aking kaharap. Hanggang sa narinig ko ang pagtilaok ng manok, ngunit wala akong lakas na tumayo. Gumagapang ako patungo sa isang puno at pilit na sumasandal. Marami akong napatay na katulad kong mga aswang. Kasama na roon ang buo kong pamilya. Ang ibang aswang naman ay tumakas na. Isang bata ang umupo sa aking harapan. Kilala ko ito. Siya ang batang pinatakas ko noong unang araw akong naging aswang. Kasama nito ang isang matandang babae. Inalalayan nila akong makatayo at dinala sa isang tricycle. Sila ang tumulong at gumamot sa akin. Nanatili ako sa piling ng bago kong pamilya at kailanman hindi na ako bumalik sa aking baryong kinagisnan.